Okay mga Eya, part 2, no? So dito sabi dyan, sa ano na tayo agad? Yung flange naman kasi kayang-kaya niyan eh. Situation 3. Sabi dyan guys, two channels daw are welded at the tip of their flange to form a box. So syempre ganito yan, di ba? Kung meron kang C-channel, yan. 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 Ganyan. Tapos ganyan. Okay? So, may C-channel ka dyan. Tapos, may isa pa. Syempre, dalawang C-channel nga yan, eh, di ba? Paano ko i-rotate to? O, ito yung isa. Ayan, yung tip ng channel guys ay ng flange nila. Ito yan, syempre pinagdikit para mag-form daw ng box. Okay, so ganyan siya. Hindi pwedeng magkabaliktad yan nga eh. Yan. Tip to tip nga eh, di ba? Yan. So kung hindi ganito yung ginawa, expected naman medyo may thrill na kasi ito. Okay, sabi niyan guys, yung area niya daw po ng isang channel kung papansin nyo, properties po of one channel. So isang channel pa lang to. Okay, so area natin 5690. So dalawang channel mo, syempre yung area mo dyan magiging dalawa, no, times 2 ka dyan. Okay, tapos thickness ng web mo guys is 17 daw po. Lagay natin parameters. Ito yan, so 17. Okay, next tayo guys, yung depth po is 254. Syempre total. Okay, so good, di ba? 254. Yan. Next naman po, X. Kung papansin nyo guys, yung X na yan, baka kasi hindi nyo siya nagamit. Yung X na yan guys, meaning yan, ito yung X bar natin, no? Ito yung X bar natin. Diba sa C-channel guys, nung pinalaboratory ko sa inyo, or nung sinolve natin, diba hanapin natin guys yung centroid niya at Y, centroid niya at X. Okay? So sabi niyan guys, yung X daw po is 16.5. So papansin nyo, syempre dito ka mag-start. Okay? Yung Y naman natin, nasa ano lang yan di ba? Sa gitna lang yan. Tapos yung X, syempre, andito yan sa pinakagitna. No? Try nyo ulit balikan yung sa lecture. So ito guys, yung parang X bar na natin, na 16.5. No, syempre mag-start yan dito. Kasi ito yung reference mo palagi. Okay? So ito yung X bar. Okay? Tapos yung base ng flange natin, 77. Yan. Tapos, thickness ng flange is 11. So, eto. Yan. Ano pa next natin? Yan guys, binigay na nga yung actually yung IX tapos IY. Di ba? So, saan ba natin guys nalolocate yung pinaka-original centroid na itong C-channel? Di ba? Nung diniscuss natin siya. Parang andyan yan, di ba? Eto. Ito yung pinaka-centroid niya. Okay? Siyempre, kung nandyan yung centroid natin, andito guys yung IX natin. Sandito po yung ating IY. Diba? So, ito yung original natin na Y-axis. Ito yung original na X-axis natin. Okay, so ganyan siya, di ba? Siyempre, same lang din yan guys dito sa kabila. No? Kasi symmetric naman sila. Yan, binigay na nga siya actually. Tapos, ano pa? The column is 6 meter long, hinge at both sides, both ends. So, siguro ang kukunin ko lang dito yung moment of inertia. Kayo na bahala sa mga proceeding questions, di ba? Kasi tuloy-tuloy naman na siya. Okay? Para ma-practice nyo rin. Habang, yun na rin yung review nyo guys no, sa Thursday yung exam. Okay? So yan, binigay na yung IX and IY natin. Ano na lang gagawin natin? Siyempre, dito guys, sa kabila, meron ding another dyan, di ba? Another one yan, di ba? Another one. Copyin ko to. So, parang ganyan din siya. Okay? Yan, di ba? So, ito rin yung Y niya. Ito yung kanyang X. Di ba? Siyempre, meron ding X bar yan pagpunta doon, which is 16.5. Ayan, di ba? So good. Same lang din ng mga parameters. Bam, bam, bam. Oh, okay na, no?
Anong next natin na gagawin? Binigay yung IX and IY nila. Kukunin naman natin ngayon yung syempre yung total. Sir, anong total? Kasi, di ba kung mapapansin nyo kasi, naging isang ano na lang to eh. Naging isang section na lang siya, di ba? So, kapag ganyan guys, kung papansin nyo, ito pong C channel, syempre, ito yung naging x-axis and y-axis niya. X-axis and y-axis, di ba? Tapos, etong isa, ito rin yung y-axis and x-axis niya. Ngayon guys, syempre parang nung naging isang ano na sila, nung naging isang section na po sila, magkakaroon na naman yan guys ng pinaka-iisang point ng kanilang x-axis and y-axis, di ba? Tatandaan nyo? And kung ganun guys, ang gagawin natin, parang kinumbine na natin sila. Tapos, since symmetric naman sila guys, sabi ko nga po, kapag symmetric po yung section natin, most probably, nasa gitna lang po yung ating original x and y axis, di ba? So, eto na siya, kung papansin nyo. Parang eto na yan. Yan, tamang-tama bro. So, eto. Di ba? Kasi naging buong section na siya eh. Kanina ang kino-consider natin yung C channel lang. Ayun, ganyan na lang. So, ito yung X. Gawin natin ito. So, ito yung XY. Yan. Di ba? Goods na. Okay? Okay, anong gagawin na natin ngayon dyan? Tingnan natin yung mga distance if ever. Pero sige, mamaya. Ganito na lang. So, palitin ko na siguro ito para malaki yung ano natin. Yan, nakikita naman na yun, no? Yan na. Okay na yan. So, ang gagawin natin ngayon guys, kukunin natin yung parang total. So, IN, siguro ganyan lang. IN sa X. Inertia, no? Parang total inertia. Or total na nga lang. Yan. IX. Ganyan lang. Okay? Kumbaga total. Ayan. So, total niyan guys, kung papansin nyo, anong una natin ginagawa? Siyempre, summation pa rin po ng IG plus AD squared. Diba? Yan. So, sa IG natin guys, kung papansin nyo kasi, binigay naman na po yung IX and IY. Diba yung IX and IY? Yan na rin yung IG natin. IX equal to IX and IY. Yan na rin guys yung moment of inertia natin, di ba? CBH cube all over 12. So, siya na. Mas madali nga yan guys kasi binigay na eh. Ang problema nyo na lang po ngayon, yung AD squared, yung transfer formula natin, di ba? Sige, sa x-axis tayo guys. Maglagay tayo ng papucho na at x-axis. Yan. Okay. At x-axis tayo guys, kung papansin nyo. Itong section na to agad, yung consider natin, no? So, sa x-axis guys ng section, binigay na kasi siya. Hindi na tayo mag-ano dyan guys yung per ganon, tawag doon per section kasi binigay na nga eh. Okay? So IX niyan guys. Kumbaga ito na siya eh, di ba? Yung 42.87 tapos ito 42.87 din. Tapos itong IY natin is 1.64. Yan, 1.64 din to. Transfer formula na nga lang yung problema. Okay? Sige. At x-axis tayo guys. So, dadaan tayo sa x. So, etong i-consider natin section. Etong una is 42.87 times 10 raised to 6, di ba? Tapos, ilang section ba yan? Or ilang channel? Dalawa po, di ba? Kasi, sabi nga, yung properties po ng isang channel, eto pa lang, no? So, isang channel pa lang i-consider natin. Meaning, dalawa sila. So, times 2. Okay? Next naman tayo guys, plus naman po ng AD squared. Sabi ko nga guys, yung AD squared, kailangan pa natin i-compute. Okay? So yung x-axis po ng isang channel na ito, kung papansin nyo, tumatama sa original axis natin. No? Which is ito, yung original axis natin. Meaning, kapag nilagay mo yung area niyan, which is ito, given po, si 5,690, multiply ka guys ng 0. Kasi wala ka namang distance dyan, di ba? E di yan na yun guys. Easy points, di ba? So good. Ano yun, di ba? So, ilan yan? So, pag kinumpit ko, sige, dito na nga lang sa calcu. 42.87 times 2. Di ba? Ilan siya? O, di 85.74. Di ba? Eh, di yan na siya. Ano yun?
So, times 10 raised to 4, raised to 6 mm raised to 4. Yan, edi at y na tayo ngayon, no? So, at y naman tayo, guys. Eto naman tayo. Kung mapapansin nyo po, no? Yung mga y-axis po ng C-channel natin is hindi naman tumatama sa original na y-axis natin. No? Okay, so ang gagawin natin ngayon dyan, probably guys, magta-transfer formula tayo. Okay? So, next tayo. Y. So, y-axis. Pangit na yung sulat ko Pero okay na yan. Yan. Sa y-axis tayo, binigay na yung IY natin. Is equal to 1.64. Yan. 1.64 na lang, no? Times 10 raised to 6. Dalawa sila. Next po, AD squared. Mapapansin nyo po, sabi ko nga ulit kanina, etong y ng mga C-channel natin, hindi tumatama sa original y. Meaning, may distance. Ito yon, ito yung distance nila. Siyempre, may distance yan. May distance din to. And same lang naman sila, di ba? If ever. So, yan, magmula dyan, magagamit natin, guys, itong x-bar. So, sa x-bar natin, 16.5. Ilan yung total na base ng flange natin? 77. So, meaning this one will be 77 minus 16.5. Same as here, 77.16.5. Minus to. Ayan. Edi yan na guys yung magiging distance natin. Di ba? Ano yung area ulit natin guys? So, lagyan ko times 2 to, pero mag-0 pa rin naman. So, 5690 AD squared. O, di ba? 77 minus 16.5 squared times ilan sila guys? Dalawa sila. O di yan na guys yung y-axis mo. Ano yung makukuha mo dyan ngayon? Ayan o. So, 1.64 times 1 million. 10 raised to 6 yan, no? Times 2. Plus tayo guys ng 5690 times 77 minus 16.5 squared, di ba? Times 2 tayo. O di yan, 44.93 times 10 raised to 6 mm raised to 4. Yan na. So good na. Yan na yung ano natin, yung total natin na IX and IY. O, ngayon guys, kukunin nyo na lang yung mga radius of gyration, tas RX natin, RY natin. So far, so good na yan. If ever, no? Siguro try natin kay x-axis, sige. So, yung the column daw po is 6 meters long, hinge at both sides. So, hinge at both side, ayan. Ganyan. So that yung K natin guys is syempre 1.0. Kasi magbabakil yan all over the beam natin. Di ba? Backling, di ba? Ayan, so K natin is 0. Una guys na hinahanap is si radius of gyration. So radius of gyration sa X, yan. So Rx natin guys is what? Square root po ng Ix natin, no? All over A. Okay? So ano ba yung Ix over A natin? Lagay natin dyan. Yan o, 85.74 times 10 raised to 6, di ba? All over po tayo guys ng area. 5690. Pero baka magkamali po kayo, sabi ko nga yung 5690 na yan, sa isang channel pa lang. Dalawa yung channel natin na pinag-combine, di ba? Edi times 2. Di ba? So, ilan siya? Okay? Dito na lang sa calcio ko, ang tagal dyan 85.74 times 10 raised to 6. All over 5690 times 2. Yan. 86.8. Yan. So, yan. No? Okay, next naman tayo guys. After ng RX. Slenderness ratio na. Kay X din naman, no, sa Y. Try nyo i-practice. Slenderness ratio, KL over at X. O, di KL x RX. So, K natin 1.0. Tapos length natin. May sinabi ba guys sa length? So, minsan kasi, nag-iipit tayo, di ba? Pero wala namang sinabi at X and Y. So, wala tayong ipit na. 6,000, 6 meters yan, no? 6,000 mm. RX natin, 86.80. So, ilan siya?
Ayan, 69.12. Ayan, di next natin. Ano yung next? Euler buckling load or critical buckling load. Okay? So, after nyan, 5 and 6. Euler buckling load, guys, tatandaan nyo, no? So, 5 and 6, kayo na magsagot para yung formula, matandaan nyo, no? Yan. Yan, guys, no? Thank you so much.